kasintahan mula pagkabata. Para sa kinabukasan, ipinagkaloob niya ako sa kama ng tiyuhin niya. Ayaw ko, bitawan mo ako. Chochu, nasa kama ko ka na. Hindi ka na makababa. Chochu, tingnan mo ang mga mata ko. Sino ako? Shang. Yu. Zeu. Sabihin mo ulit. Shang. Yu Zeu. Chochu, tandaan mo. Ang pangalan ng lalaki mo ay Shang Yuzhao. Hindi Shen Haijing. Itinuring lang ako ni Shen Haijing na laruan. Malayang ipinamigay at itinapon. Bakit pa ako magpapaapi? Ang dating malamig na si Shang. Hindi ako pinalayas. Ibig sabihin ba may gusto siya sa akin? Kapag ginagawa ito, huwag kang mag-isip ng iba. Sumama ka kay Shang Yusao. Sa susunod na makita ako ni Shen Haijing. Dapat niya akong tawaging tiyan ng maayos. Panagutan mo ako. CJ. Pananagutan ko hanggang dulo. Talaga nga. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita ng lalaki sa kama. Buong gabi kang nawala. Alam kong nagtagumpay ka. Kay Shang Yuzhao. Walang lalaking makakatiis. Sa ganda ng ating Chachu. Chachu. Mahal kita, pakakasalan kita. Hindi ka pa ba nagsasawa? Kung hindi pa, pwede mong hawakan. Ito ay iyong espesyal na pribilehyo. Kahapon sa gabi, hindi ka rin naman nakatulog. Pananagutan mo ka ba? Siyempre, pananagutan ko. Bakit? Dahil ikaw.
Gusto kong marinig si Shen Haijing. Tawagin mong tita sa harapan mismo. Chochu, gusto mo ba? Gusto. Dito ka sa loob ng 20 minuto, dalhin mo ang mga taga-civil registry. Siyang, ito po ang marriage certificate ninyong dalawa. Shen Haijing. Maraming paraan para ako'y mapilit. Hindi ko inakala na gagamitin mo talaga si Chochu. Boss Shang, ito po ang kasalang imbitasyon ng pamangkin ninyong si Shen Haijing at ni Miss Sang. Itigil agad ang lahat ng pakikipagtulungan sa Shens. I-bankrupt ang Shens. Magpadala ng tao para paalalahan si Shen Haijing. Para mag-isip siya ng paraan para mapilit akong mag-invest. Sage, Chochu, kung talagang tapat si Shen Haijing, sa'yo, ibibigay kita sa kanya. Kung hindi, kukunin kita pabalik. Palagi kang nakakalimot. Ako muna ang mag-iingat nito. Pero parang sa paghihiwalay lang. Kailangan to, di ba? Chochu, mag-ingat sa sinasabi mo. Ang galing ng diskarte niya. Akala ko si Shen Haijing. Ang tanging liwanag ko. Pero ang liwanag na iyon ay hindi kailanman tunay na tumama sa akin. Honey, Ano? magpapakasal ang pamangkin. Bilang tito at tita, dapat tayong dumalo. Di ba? Tama ang misis ko. Bakit siya nandito? Jing, ayoko siyang makita. Baka magkala pa sa kasalan natin. huwag kang mag-alala, hindi siya magkakagulo. 20 taon tayong magkasama. Kilala ko pa rin ang ugali mo. Kausapin ko siya. Chaching, maayos ba kagabi? Sobrang maayos. Pumayag na ang tito na makipagtulungan sa Shens. Magkano ba ang balak niyang i-invest? Magkano ba ang gusto mo? Siyempre, mas marami, mas mabuti. Mahalaga ito sa akin. Malapit nang mag-bankrupt ang Shen Group. Chochu, alam mo naman. Kailangan ko ngayon ang investment ni Boshang at suporta ng Sang family para mailigtas ang Shen Group. Hindi ibig sabihin hindi kita mahal. Bigyan mo lang ako ng kunting panahon. Kapag stable na ang negosyo ko, tayo na. Nababaliw ka na ba? Kuya Zijing, ano ba talaga ang gusto mo? Kagabi, para makakuha ng investment. Ibinigay mo ako bilang regalo. Ngayon, agad-agad kang nagpakasal sa kapatid kong half-sister. Shen Haijing. Ang galing-galing mo talaga. Gusto mo bang mapahiya ang Sang family bago ka masyahan? Sang family, may mukha pa ba sila? Noong araw na. Naging legal ang nanay mong kabit. Nawala na ang mukha ng Sang family. Pero ikaw, natutunan mo lahat ng ginawa ng nanay mo. Kuya Jing, noong nag-confess ka sa akin 1 buwan na ang nakalilipas, sabi mo,
Break na kayo noon pa. Isang buwan na palang kayong nagkakasama. Kadiri, Akala mo basta-basta ka lang aalis? Lumuhod, humingi ka ng tawad, at gusto kong panoorin mo itong buong engagement party. bitawan mo ako. Huwag kang mangarap. Hinampas mo ako. Chachu, ikaw, Lausang ang anak mong ito. Ang yabang na ngayon nababaliw na ba ang pamilyang ito? Ikaw na ba ang maghahari rito? Kung siya ang maghahari sa Sang family, hindi ko alam. Pero sa aming Siyang family, siya talaga ang may pasya. Tito, Mabuting pamangkin. Ang regalo mo kagabi. Lubos kong na-appreciate. natutuwa po kayo, Tito. Boss Shang, nandito po kayo? Paano? Masakit ba ang kamay mo? Namanhid na. Sa susunod, huwag ka ng personal na gagawa. May araw din pa lang. Yumuyo ko si Boss Shang. Ganyan kanya kamahal. Matatag na ba ang posisyon ni MRS Shang? Ang panganay na hindi ko naman gusto. Paano biglang nakaakyat? Sa mataas na sanga ni Boss Shang. Hindi ko alam na dumating kayo. Pasensya na sa pagiging pabaya. Hindi rin ako nakapag-asikaso ng maayos. Tuloy po kayo. Marunong palang magsalita ng maayos si Bosang. Bakit kay Chachu, ang init-init ng ulo mo? Mahina si Chachu. Ako nga, ayaw kong pagalitan. Sa susunod, Bosang, kapag nagsasalita ka, mag-inat ka. Alam ko. Boss Shang. Makikitanong lang po, ano po ang relasyon ninyo ni Chusi ng aming pamilya? Itong si Sang Chuhi. Sobrang mahal niya si Shen Sijing. Paano biglang nakaakyat tay Ginoong Shang? Hindi mo ba nakikita? Magkasintahan kayo. Sa pinakamataas, pansamantalang interest lang ni Ginoong Shang. Kaya siya kinukop bilang kabit. Talaga bang makakaakyat ka ng isang hakbang lang? At maging misis ng pamilya Shang. Ang tanong na iyan. Dapat kay Shen Haijing mo itanong. Kausap ko si Boss Shang. Hindi kita kinakausap. Di kay Boss Shang mo itanong. Kung ang sinasabi ko, may bisa ba? Ikaw. Kahit na si Shang Yusao, ay nakipag-asawa lang sa akin dahil sa responsibilidad. Sa kanyang ugali, hindi niya hahayaang may mang-api. Sa kanyang asawa, Siyempre, may bisa. Mula ngayon, ang salita ni Sang Chusi ay salita ko na rin. Ang sinumang mang-api sa kanya ay nang-aapi sa akin. aalis na ako. Nakikita ko sila. At hindi ako comfortable. Ikaw. Lahat ng sumama sa akin ngayon. Bawat isa, 1,000,000. Kayo. Ikaw. Tama nga. Ito talaga ang ugali ng Shang Yuzhao. Ituloy nyo lang. Kayong lahat ay oportunista. Umalis kayo. Lahat kayo, umalis na kayo sa harap ko. Hindi ko akalain na ang batang ito. May tunay palang lakas siya. Kung talagang makasama niya si Boss Shang. At nasa likod niya si Shang Yuzhao para suportahan siya. Yung shares ng stock na iniwan ng kanyang ina para sa kanya. Hindi na natin ito makukuha pa. Gino. Noon ako. Bulag talaga ang aking mga mata at puso. Pero simula ngayon, kapag nakikita mo ako, ikaw na Shen Haijing. Kailangan mong tawagin akong tiyahin ng maayos.
Ako nga pala si Sang Tuzi. Galing sa salitang Onuri. Chu galing sa salitang kaaya-aya. At si galing sa salitang masagana ang paglago. Ito ang pangalan na ibinigay sa akin ng aking mumi. Na ibinigay niya para sa akin. Anong pangalan mo, kuya? Umuwi ka na. Hindi, dito lang ako sa tabi mo. Gutom ka na, di ba? Ito, kainin mo. Bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwede dito? Nandito ang asawa ko. Kaya pumunta ako. Chachu, anong relationship natin? Mag-asawa. Bakit hindi mo sinabi ang dalawang salitang iyan kanina? Ako. Hindi pa ako handa. Hindi ba't nagkaroon tayo ng relasyon kagabi na? Bakit ayaw mong ipahayag ito sa publiko? Natakot ka bang masaktan si Shen Haijing? Natakot kang hindi ka na makabalik sa tabi ni Shen Haijing? Akala ko ay ayaw mong ipahayag ito sa publiko. Ayoko nga. Gusto ko nang ipahayag na halos mabaliw na ako. Gusto niyang ipahayag sa publiko. Ibig sabihin may gusto siya sa akin. Pero kami kagabi. Unang beses pa lang naming opisyal na pagkikita. Hindi naman kaya na naakit siya sa aking katawan kagabi. Magsalita ka, Chachu. Gusto kong hintayin na medyo naging matatag na ang aming relasyon bago natin ipahayag sa publiko. Kaya gusto muna nating gawin itong palihim. Ngayon, ipinapahayag ko ng may pagmamalaki ang aking pagkatao bilang Shang. Sa hinaharap si Shang Yusao, kung magsasawa ka sa aking katawan, at ako'y iyong itatapon. Hindi ba't ako'y malulunod sa laway ng mga tao? Walang kinalaman ito kay Shen Haijing. Sa aking puso, wala siyang pinagkaiba sa isang patay. Nagsiselos ka kay Shen Haijing. Hindi ba ako pwedeng magselos? Siyempre pwede. Chu-chu. Sa totoo lang, madali akong pasayahin. Patawarin mo na ako. Mahal, kaya mo bang magalit sa akin? Mukhang hindi lahat ay karapat-dapat maging isang manlalansi. Chu-chu. Kulang pa. Ganito ka ba magpatawad? Ito na ang limitasyon ko. Ngayon, ikaw naman ang maghubad ng aking damit. Ako. Hindi pa ako handa. Kahapon pa, hindi ba't nakita mo na ito? Ano pa ang ikinahiya mo? Ako. Ang ibig kong sabihin, hindi pa ako handa.
na pumasok sa isang bagong relasyon. CJ. Maghihintay ako. Hanggang sa araw na handa ka nang magbukas ng iyong puso sa akin. Siya, parang tunay na nagmamahal sa akin. Mahal, tingnan mo ang aking social media. Ang caption ay hindi arranged marriage. Walang pamimilit, purong kusang loob. Ano ba ang ginagawa niya? Siya sa larawan na magkakapareho ang itsura. Iba't iba, bawat isa ay pinili ko ng maingat ang anggulo. Ano na ang nangyari sa pangakong Loki? Hindi mo ako pinapayagang ipahayag na ikaw ang aking asawa. At hindi mo rin ako pinapayagang ipahayag na may asawa na ako. Hindi ka ba natatakot na may ibang magkagusto sa akin? Boss Shang, ang kontrata para sa 5 bilyong puhunan sa Shen Corporation ay nahanda na. Kailangan magpirmahan at ipatupad ito ngayon? Pirmahan. 5 bilyon para sa aking chuchu. Napakalaking halaga ng negosyong ito. Boss Shang, bakit ba kailangan mong makialam? Ang gulo ng Shen Company, kapag pumasok na ang pondo, ang Shen Company ba talagang makababangon muli? Hindi mamamatay. Pero hindi rin mabubuhay ng maayos. Sabihin mo sa mga taong iyon, kapag nakipagtulungan sila sa Shen Company, kukanselahin natin lahat ng pakikipagtulungan sa Shen Company. Ito ba ay tulong? O pananakit? Pareho, tulong at pananakit. Ang kalahating buhay na estado ang pinakamasaya. Naiintindihan ko na. Bantayan mong mabuti. Alam mo kung anong resulta ang gusto ko. Naiintindihan ko, Boss Shang. Kung papatayin kita ng masyadong mabilis. Hindi ba't masyadong pabor iyon sa'yo? Director Sang, may masamang balita. Ano iyon? Sinabi ni Yang Wanran na ililipat ang pagre-record ng advertisement bukas sa Makalawa. Bakit ginagawang oras? Sinabi lang na hindi siya maganda ang pakiramdam. Wala nang ibang sinabi. Isang matalik na kaibigan ni Sang Mingxi. Ikaw na naman ang may kagagawa nito. Anong gagawin natin, Director Sang? Wala akong problema, ako na ang bahala. Pumunta ka at makipag-ugnayan sa Public Relations Department. Maghanda na kayo. Hello, ang dessert na in-order ko para sa departamento nyo. Nasa reception na. Dessert? Ikaw ang nag-order. Sino ang nag-order ng dessert para sa buong departamento? Mahal, hindi ka ba masaya na makita ako? Siya ang nag-order nito. Bakit ka takot na takot? Ganito ba ako kasama na itago sa ibang tao? Bakit ka pumunta dito? Nag-message ako sa'yo, hindi ka sumagot. Kakatapos ko lang ng meeting, nakasilent ang phone ko. Wala lang mahal. Pumunta ako para ihatid ka pa uwi. Miss na kita. Bakit ka hindi nagsasalita? Miss din kita, may kaunti pa akong trabaho na hindi natatapos. Maaari mo ba akong hintayin? Siyempre pwede. Pumunta ka na lang sa garahe at hintayin mo ako. Garahe. Ibig sabihin ba?
Hindi ba ako karapat-dapat na maghintay sa'yo sa opisina? Ang bilis naman. Naku, ang lalakas ng loob ng mga bagong magkasintahan ngayon ay. Bumaba ka muna, kukunin ko lang ang bag ko at susunod na ako. Sumpa ko. Sige na nga. Ano nang nangyari? May dumi ba sa mukha ko? Mahal, gusto mo bang subukan? Sa loob ng kotse. Ano nang gagawin natin sa loob ng kotse? Ikaw. Kung ayaw mong mapagkamalan ng iba, dapat kang manatiling tahimik. Umaalog-alog ang kotse. Siyang Yuzao. Ano nang tawag mo sa akin? Mahal, Ayos, ganyan dapat. may connection ka kay Siyang Yuzao. Sayang naman kung hindi mo gagamitin. Mahal, kilala mo ba si Wanran? Hindi. Anong babae ang karapat-dapat kong tandaan ang pangalan? Ikaw lang, Chochu ko, ang naalala ko. Tangang Chochu. Madali lang para sa iyong humanap ng tao. Dapat mong matutunan kung paano gamitin ang mga resources mo. Ang password ay ang birthday mo. Nakikita mo ba itong si Daniel? Diretso kang maghiling sa kanya. Maghiling? Kailangan pa ba kitang turuan kung paano maghiling? Hoy, Ako. Gusto ko. Siyang Wanran. Bukas sa tamang oras. Dapat naroon ka sa shooting. excuse me, ikaw ba ang bituing siyang Wanran? Oo, sige, gagawin ka. Sige, gagawin ko na agad. Salamat, mahal. Sa wakas, natuto ka na rin, hindi na sayang ang pagtuturo ko. Paano mo ako pasasalamatan? Utangin ko muna. Nababaliw ka na ba? Nasa loob tayo ng kotse.
Hindi ako nag-uutang. Babayaran ko pag uwi ko. Double. Shang Yuzhao. Hindi mo ba sinabi, babayaran mo ng doble pag uwi? Gusto ko na ngayon. Saglit, may tatawag. Jianshan. Ano ba ang nangyari kay Yang Wanran? Bigla na lang sumunod at nagsabi, bukas, darating siya ng maaga sa set. Ayos, tapos na. Talagang mas madali kapag may koneksyon. Siguro, takot siyang magbayad ng penalty. Honey, malinaw na ikaw ang target niya. Magkasama sila ni Sang Mengshi. Magkaalyado sila. Mag-ingat ka bukas. Huwag kang papatalo sa kanya. Huwag kang mag-alala. Wala siyang kakayahan para gawin iyon. Alam ko na, mukha kang mahina pero matapang ka pala. Ilang layer pa ba ang ipapahid mo? Sang Chuzhi, may lalaki ka sa tabi mo. Shang Yuzhao. Matulog na tayo. Maaari ba siyang maging mailap? Hindi kita gagalawin. Pagdating sa pag-ibig, dapat kusang loob. Para mas masaya, Kaya dapat tuparin mo ang sinabi mo. hindi masarap ang pipilitin. Pero minsan, gusto mo lang subukan. Pero ngayon, ayaw ko. May nakasagi sa akin. Iyon ay lighter. Sino bang matinong tao ang natutulog na may lighter sa bulsa? Ang lamig ng katawan mo. Naligo ka sa malamig na tubig. Sa kalagitnaan ng gabi. Bakit ka naliligo sa malamig na tubig? Hindi ka magsusuyod ng buhok. Hindi na. Mas gising ako ng ganito. Dahil kanino ka naligo sa malamig na tubig? Wanran, Sang Chuzhi. Ginamit ang koneksyon ni Shang Yuzhao para pilitin kang pumunta sa shoot bukas. Sobrang sama naman yan. Hindi ko siya papayagang maganda bukas. Huwag mong isipin na dahil nakipagtalika kay Boshang, magiging malakas ka na agad. Kailangan mo pa rin akong kumbinsihin para mag-endorso. Huwag mo siyang galitin. Simula pagkabata ko, nakasanayan ko na ang pagiging suplada at hindi makatuwirang ugali niya. Mengshi, huwag kang mag-alala. Bukas, siguradong babawiin ko ang lahat para sa iyo at sa akin. Handa na si Director Sang. Chachu. Aminin mo na, sino ba talaga ang lalaking kasama mo kagabi? Sino siya? Pag-uusapan natin pag-uwi. Sakto ang oras, Director Sang. Mabuti. Ang dressing room ay nandoon. Handa na ang mga staff. Makakapag-ayos na rin ako agad. Pero, dahil nagmamadali akong pumunta rito, yung sapatos ko, naiwan ko sa kots. Sakto namang libre si Director Sang. Pakisuyo naman kunin mo. Ang dami-daming tao rito. Ikaw pa talaga ang pinakuha ng sapatos para kay Chachu. Walang silbi ba ang mga tauhan mo? CJ. Alin? Anong estilo? Isa lang ang sapatos sa kotse. Salamat ha, Director Sang. Chachu. Hintayin mo ako.
Suotin mo na ako. Bilisan mo, huwag kang matulala. Ano, dahil kinuha mo na. Hindi mo ba masuotan? Walang kamay, nasira. Bali. Ngayon ka lang nagkaroon ng hiya at dignidad. Nung ginawa mong kabi si Boss Shang. Bakit hindi ka nahiya? Ikaw. Itong sapatos na ito, kung hindi mo susuotin ngayon, hindi tayo makakapag-shoot ngayon. Ayaw mong mag-shoot. Hindi ako mag-shoot. Sang Chuzi, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ipinahayag na ni Boss Shang na ikakasal na siya. Akala mo ba, ipagtatanggol pa niya ang isang kabit? Kanselahin ang kontrata. Sage, kung ikaw ang magkakansela ng kontrata, babayaran mo ako ng triple na penalty. Handa ka ba? Hindi mo kayang panagutan ang mga kahihinatnan ng pagsuway. Huwag kang magpadala sa init ng ulo. Ano na kinalaman mo? Humihingi ka ng tawad kay Yang Wanran ngayon. Ako ang magpapasya. Tapos na ang usapang ito. Anong nangyari? Kuya Zijing, bakit ka nandito? Nagkita kami ni Wanran, dumating ako para bisitahin siya sa set. Ano nang nangyayari? Mengshi, kapatid mo. Ang laki ng galit mo ah. Pagkaiba lang ng opinyon, binabato mo na ang mga gamit. Hindi na tuloy-matuloy ang pag-shoot, Wanran. Pasensya na talaga, tingnan natin kung paano ito maayos. Pasensyahan ako ni Sang Chuzi. Lumuhod sa sahig. Suotin mo ako ng sapatos. Ito. Kailangan mong isipin ang mas malaking larawan. Gawin mo na lang ang sinabi niya. Naaalala ko. Binigyan ko kayo ng mukha. At hiningi ko pa kay Iko na alisin si Sang Chuzi bilang director. Kung hindi, ako ay. Ano ang gagawin mo? Chachu, kapag may problema, tawagan mo agad ako. Bakit hindi mo pa rin matutunan? Tumulong ka na sa akin kahapon. Ayokong maabala ka ulit. Kahit gaano ka interesado sa katawan ko, hindi mo pwedeng palaging gamitin siya. Pagtagal, magsasawa ka rin. Chachu, sa pagitan natin. Walang abala o hindi abala. Parang mahal na mahal niya talaga ako. Yang Wanran, Narito. Nandito ako. ang sinabi mo kanina. Tapusin mo. Wala. Wala naman. Nagbibiro lang kami ngayon ng hinana. Kanina, ipinasuot mo pa kay Chachu ang sapatos mo. Ang yabang mo. Ang ganda-ganda ng mga kamay ng Chachu ko. May nag-utos pa sa kanyang magsuot ng sapatos. Hindi na kailangang turuan kita pang muli kung paano humiling, di ba? Chachu. Simula na. Pawalang bisa ang kontrata ni Yang Wanran at ito. Si Yang Wanran ang lumabag sa kontrata. Bayaran ang multa ayon sa usapan. Sage, Isa pa. Ay blacklist ng lubusan si Yang Wanran. Ayaw ko na siyang makita sa Maynila. Chachu. Alis na tayo. Chachu. Namimiss mo ba ako? Bago ka magsalita dito.
Sabihin mo muna kung namimiss mo ako. Bago ang iba. Namimiss kita. Chachu. Sobrang nakaka-excite, di ba? Chachu, kapag ganyan ka tumingin sa akin. Lalo lang akong. Ako. Hindi ako uwi para maghapunan. Anong trabaho yan, mas mahalaga pa sa gutom ko? Hintayin kita. Hindi ito tungkol sa trabaho. Uwi ako sa pamilya Sang. Aayusin ko ang mga gamit ni nanay. Ayaw kong siya lang mag-isa. Nakakainis lang makita ang mga mukha nila. Akala mo kung sinong nagwagi. Samahan na kita. Huwag na. Desisyon na to. Pagkatapos ng trabaho mo, susunduin kita. Ako. Wala ka bang sasabihin sa akin? Kinabahan ako. Ikaw kasi. Ang atensyon mo nasa bosyang lang. Wala na ngang paki sa akin. Sabihin mo, kagabi, yung lalaki. Si boss siyang ba yun? Ako. Kami ikinasal na kami. Ano ang sinabi mo? Pasensya na. Hoy, kapag yumaman ka, huwag mo kaming kalimutan, ha? Kaya pala ikaw pala ang misteryosong misis na pinag-usapan nila. Chachu, paano mo nahuli si Boss Shang? Kung malaman ni Shen Sijing to, mababaliw siya sa galit. Sa totoo lang, dapat pasalamatan ko si Shen Saijing. Hala, Hindi ba ito si kabit ni Boss Shang? Bakit hindi ka sinamahan ni Boss Shang pabalik? Ang bilis naman, naiwan ka na agad. Kabit. Kung usapang kabit, ikaw at ang nanay mo ang mga tunay na eksperto. Sang Chuzhi, naghihimagsik ka na ba? Akala mo ba bahay, to na pwede kang pumasok lumabas kung kailan mo gusto? Huwag kang mag-alala. Ito na ang huling beses. Hindi na ako babalik pa. Ang yabang mo, lumalakas ka na ng loob. Kung hindi lang sa sinasandalan mo si Boss Shang, ang tingin mo, sa sarili mo, napakataas na. Kung magaling ka, ka kay Shang Yuzhao. Chachu, huwag kang magpakamasungit. Sa totoo lang, masyado siyang matalino para sa akin. Tito, Boss Shang, kumain na po ba kayo? Sama na po kayo sa amin. Ano ang kukunin? Tara na. Chuchu, sasama ka ba sa kanya? O babalik ka sa akin? Ilalayo kita rito. Alam kong hindi mo ako kayang bitawan. Halika. Tama nga, kapag binigyan mo lang ng konting atensyon at pag-asa, tatanggapin niya agad. Sugal na to. Kung mananalo, panalo ng lubusan. Kung matatalo, talo ng tuluyan. Ako pa rin ang lalaking pinakamahal ni Chuchu. Mukhang makukuha ko na agad ang shares niya. Chachu. Tito, salamat sa pag-alaga mo kay Chuchu. Mula ngayon, ako na ang magpoprotekta sa kanya. At tungkol sa mga tsismis, ako na ang bahala. Hindi pa kasal si Chuchu. Baka masira ang pangalan niya. Mabansagang kabit. Sana po, Tito, tulungan niyo akong magpatunay. Hindi pa kasal. Patunayan. Ayokong mahirapan ka. Chachu tayo. Ikaw,
Tumigil kayo. Bayaw. Bumalik ako para sabihin sa'yo. Dapat alam mo ang lugar mo. Binibini, ala ka ng lugar. Rito, kapag umalis ka, hindi mo alam kung kailan ka pa makakabalik. 5. Inalagaan mo ang nanay ko noon. Tapos ako naman ang ako'y isilang. Gusto mo bang sumama sa akin? O baka naman, sanay ka na sa sang at ayaw nang lumipat. Kung saan ang binibini, nandoon ako. Nanatili ako sa sang. Dahil gusto kitang alagaan. Sige, sumama ka na sa akin. May iba pa bang bahay ang binibini? Meron. May bagong bahay na. Nakalimutang sabihin ang bahay na ito ay nakapangalan na kay Chachu. Kayong mga dapat umalis. Ang nasa panganib, Bosang. Bukas magpapasuri ako ng bahay. Ang putang ito, ano bang ginawa kay Shang Yushao? Paano naging sa akin ang bahay ng sang? Sa nanay natin talaga nakapangalan ang bahay na ito noon. Bago siya pumanaw, inilipat niya ito sa pangalan mo. Wala akong alam tungkol dito. Pero alam na alam niya. Paano mo nalaman? Bata ka pa noon. Ginusto nilang apihin ka. Kaya hindi sinabi. Sang Zenhua, Son Zen. Ilan pa bang mga lihim ang itinatago ninyo sa akin? Pero hindi ko hahayaang apihin ka nila. Shang Yuzhao. Salamat. Asawa mo ako, hindi kailangan ng pasasalamat sa pagitan natin. Ako ang laging sandigan mo. Nandito ako. Walang makakapang-api sa'yo. Mga bagay na dati di ko inaasam. Ngayon, lahat ay iniaalay ni Shang Yuzhao sa harap ko. Pero, Shang Yuzhao, gaano katagal magtatagal ang iyong pagtatangi? Maaari ba kitang pagkatiwalaan? Mukhang ang mga sugat na iniwan ni Shen Haijing ay hindi pa rin nakapagbukas ng kanyang puso, Chachu. Hindi ka lang paborito ko. Ikaw ang tanging minamahal ko. Anumang oras. Ikaw pa rin ang laging. Kung noong 6 na taong gulang ka, ako at si Shen Haijing ay sabay na dumating sa buhay mo. Sino ang pipiliin mo? Pero noong 6 na taong gulang ako. Wala ka noon. Nandito ako. Nandito ka. Director Sang. Tinanggihan ni Genji, Ning ang aming alok na maging endorser. Ano ang gagawin natin? Sino si Enye, Ning? Ningxi. Siya at ang bagong produkto ng Iko ay tunay na magkatugma ang imahe. Sa mga koneksyon ni Shang Yuzhao, madali lang sigurong iset ang meeting, di ba? Honey, pwede mo ba akong tulungan makipag-ugnayan kay Ningxi? Mabuti, natutunan mo na ring gamitin ng maayos ang mga resources sa paligid. Bukas, 3 sa Yongxi Club. Ako na ang mag-aayos ng meeting kay Ningxi. Magandang hapon po, Yan Ning. Ako si Sang Shuzi, Direktor ng Business Department ng Iko. Kumusta? Maupo po kayo. Yan, Ning, ang pagkakataong ito na magkita tayo ay pinaghirapan ni Shang Yuzu para sa akin. Ngunit kung sasang-ayon kayo sa pakikipagtulungan, sana ito ay tunay na hangarin ninyong i-endorso ang Iko. Hindi dahil sa utang na loob o iba pang dahilan. Sang Chuzi at Ningxi, paano sila nakita? Sakto lang, kakatanggap lang ng Shen Group ng puhunan mula sa Shang Group at nakapagrehistro na sila ng isang bagong light luxury brand.
Plano nilang kunin si Teacher Ningxi bilang endorser. Sabi nila, kahit hindi masarap ang pipilitin, basta makuha lang. Ikaw naman, iba ang gusto mo, kusang loob. Medyo mahirap yan. Teacher Ning, ang aura nyo talagang bagay na bagay sa endorsement ng Nico namin. Sa totoo lang, sa buong showbiz, wala akong makitang pangalawa na mas angkop pa kaysa sa inyo. Teacher Ningxi, hello po. Meron po ba kayong oras? Pag-usapan natin ang collaboration. Kung gusto nyo makipagkita kay Teacher Ning, kailangan magpa-schedule muna. Ako ang may schedule na ngayon. Pumila ka sa likod. Ikaw rin, gusto mo makipag-collaborate kay Teacher Ning? Huwag kang magulo. Ang bagong series na Iko nyo, hindi pa nga nakatatag na maayos. Gusto nyo agad makipag-collaborate kay Teacher Ning? Parang A naman yata. Ang Nico, kahit papaano, isa sa mga nanguna sa fashion industry. Kung ganito, ang pag-imbita kay Teacher Ning ay yung Shen Group nyo. Gumagamit ng puhunan mula sa Shen Group, gumagawa ng mga di kilalang series. Pwedeng mag-imbita kay Teacher Ning. Ang Shen Group namin, kahit papaano, dating malaking pamilya. Anong maihahambing mo, Chachu? Makinig ka. Huwag kang sumagot. Teacher Ning, ito po ang mga materials ng kumpanya namin. At ang mga bagong produkto na ilalabas, pakitignan po. Sage, Yung materials ninyo, ako. Ngayon lang kami nakapunta. Hindi pa kami nakapaghanda ng materials. Pagkatapos ng kontrata, ibibigay namin kay Teacher. Unang beses ko lang narinig na maghahanap ng endorser. Kontrata muna bago materials. Tapos titingnan pa ang materials. Anong materials ang maihahanda nitong tangang si Sang Chuzhi? Chachu, tigilan mo na. Alam ko ang kakayahan mo. Huwag kang magpahiya. Director Sang, masayang makipagtulungan. Teacher Ning. Bukas, dadalhin ko ang aking manager sa opisina nyo para pag-usapan ng detalyado. Sige, hintayin namin kayo. Hindi man, dahil lang sa respeto kay Xiang Yuzhao. Ganun lang yun. Ang ayaw kong gawin. Walang makakapilit sa akin. Kahit si Xiang Yuzhao, hindi rin. Makikipag-collaborate ako sa inyo dahil sa materials nyo, Miss Sang. Kahit dahil kay Xiang Yuzhao. Ano naman, sinasabi ko pa rin kung kaya mo. Gamitin mo rin si Xiang Yuzhao. Sang, Ginamit ang pera ko para gumawa ng bagong brand. Tapos babaliktad para apihin ang chachu ko. Gusto mo talaga ng lahat, ano? ako. Danier, I block ng buo. Ang bagong brand ng Shen. Para sa akin. Kuhanin agad si Shen Saiji para sanayin. Ang bagong brand, iBlock. Tito, huwag. Kung may mga haspang mang-istorbo sa tiyahin mo, hindi lang isang brand ang iba-block. Ganun lang kasimple. Xiang Yuzhao. Sang Chuzhi. Guya Jing, may paraan ako. Hindi ba pumirma siya sa Ningxi? Paano kung bumagsak ang Ningxi? Si Sang Chuzhi. Maapektuhan kaya siya? Congratulations, Director Sang. Anong dahilan ng pagbati? Pinirmahan mo si Ningxi bilang endorser. Yon ay malaking proyekto ng aming Eco, Boss Zhao. Siguradong itataas ang posisyon at sahod mo. Maglilibre ka ha. Sa pinakamahal na restaurant ako kakain. Napanood ko lang ang promotional video ni Ningxi. Sobrang ganda talaga. Sakto siya sa produkto ng Eco. Sobrang bagay talaga. Nga, lahat ito, galing sa aming Director Sang. Nga, malaki ang naitulong ni Chiao Sang. Hindi lahat tayo may ambag. Sage, mag-meeting na tayo. Sa meeting na ito, ano? May problema si Ningxi. Ano nangyari? Nasugatan? Na-aksidente? Hindi, si Ningxi ay pinaghihinalang. At evasion, dinala na ng mga otoridad. Kapag napatunayang at evader at hindi mapagkakatiwalaan, mabablacklist siya, lahat ng produkto niya. Itatanggal, mawawala lahat ng naunang pinaghirapan natin. Imposible, hindi ganoon si Ningxi. Sage, emergency meeting. Pipili ulit ako ng endorser. Lahat ng na-shoot na video ni Ningxi ay secure, huwag palabasin. Sang Chuzhi, kasalanan mo ang desisyon mo. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa trabaho at kumpanya. Boss Zhao. Ako ang sasagot sa pagkakamali ko. Pero naniniwala ako sa pagkatao ni Ningxi.
Aayusin ko ito, bigyan mo lang ako ng oras. Bibigyan kita ng sagot sa lalong madaling panahon. Pareho ang iniisip namin ni Director Sang. Ano ang gagawin natin? Pupunta ako sa ahensya ni Ningxi. Ikaw naman sa GAT. Nagsimula nang maghiwalay ang ahensya at si Ningxi. Shang Yuzhao. Magkaintindihan tayo. Shang Yuzhao, may nangyari kay Ningxi. Anong emergency, Chachu? Dapat bang halik at yakap muna bago mag-usap? Nakasuhan si Ningxi ng tax evasion. Dinakip siya ng mga otoridad. Narinig ko kaya nandito ako. May paraan ka ba? Kanina sa meeting, hindi ako natakot sa harap nila. Bakit ngayong nakita ko si Shang Yuzhao? Parang gusto kong umiyak. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ganoon si Ningxi, di ba? Hindi. Kaya kailangan nating linisin ang pangalan niya agad. Hindi lang sa iko, pati na rin. Sa reputasyon mismo ni Ningxi. Naisahan si Ningxi. Magireklamo ako. Sikat na aktres na si Ningxi, nakasuhan ng tax evasion. Sang Mengshi, Kaninang umaga may narinig si Daniel. Medyo imbestigahan lang. Nakita na agad sa kanya. ang sama talaga. Kahit wala namang tax evasion si Ningxi. Matapos ang investigasyon, hindi mag-aaksaya ang Yiko. Kailangan na talagang i-terminate. Lahat ng financial records ni Ningxi mula nang magsimula siya. At tax records. Alam kong hindi nagnakaw ng buwis si Ningxi. Pero wala bang tax records at financial records ang ahensya niya? Kaya, kailangan pa rin natin maghintay sa investigasyon. Maghihintay lang ba tayo? Sa normal na sitwasyon, kailangan bang hintayin ng investigasyon? Paano naman ang mga hindi normal na pangyayari? I-bail mo si Ningxi yung mga ebidensya. Isumite mo lahat. Sage Boss Shang. Ganito na lang. CJ. Chachu. Malaking tulong ang ginawa ko para sa'yo. Paano mo ako pasasalamatan? Sigurado na ang performance ngayong buwan. Ano pa bang mas shocking kaysa sa balitang? Nag-car set si Shang, ang pinakamayamang tao sa Beijing, sa isang babae. Halika. Naku, grabe naman to. Medyo sapat na yung nakunan, di ba? Sino yan? Ano ang tinitignan mo? Paparazzi. Nag-isip pa naman ako kung paano magpakita ng pagmamahal sa asawa ko. Sige, tatanggapin ko na lang tong biyaya. Okay lang, tuloy lang. Salamat sa Diyos, naimbestigahan na rin sa wakas tong issue. Tapos na rin. Tapos na rin sa wakas. Parang napraning lang tayo. Ginawa ni Sang Mengshi to. Di mo ba siya kakausapin? Busy ako. Hayaan muna natin siyang mag-ingay ng ilang araw. Bukod pa riyan, malinis ang pangalan ni Ningxi. Hindi rin naman siya tinanggal ng iko bilang endorser. Malamang galit na si Sang Mengshi. Tama ka. Samantalahin natin yung hype. Maglabas tayo ng mga announcement. Damihan natin yung trending topics. Para si Teacher Ning. At yung endorsement niya sa iko. Pwede, kausapin mo na yung kumpanya ni Teacher Ning gayon din. Babalik ako sa publicity department para asikasuhin to. Alis na tayo. Tingnan mo yung trending endorsement ni Ningxi. Kasama yung mga trending topic ng iko. Nasa top. 3 na ngayon. Ang galing mo.
Siyempre naman, number 1 pag ako na ang kumilos. Dagdag pa yung influence ni Ningxi. Magtutulungan, madali lang mag-dominate sa charts. Base sa trend ngayon, pwede itong magtagal hanggang bukas ang lakas. Ngayon, maliban na lang kung may malaking iskandalo, hiwalayan ng isang sikat. O may kabit, kung hindi. Yung Iko at Ningxi ang Tian. Anong pinakamakapangyarihan? Ano ba yan? May tronong pamana ba sa pamilya nyo? Kaya kinukuha nyo ang sa amin. Ang init ng Ning na magandang dilag. Talagang gusto kong makita. Nambabay si Xiang Yuzhao. Ano, may malaking balita ba talaga ang top star? Hindi sa showbiz. Saang larangan naman yon? Sa finance industry. Ikaw ba ang magbibigay sa akin o ako na ang titingin? Sa tingin ko. Mula sa pananaw ko. Sa totoo lang, Mahal, kagabi, nasaan ka? Natutulog sa bahay. Alas 1 ng madaling araw. Kasama ko si Xiang Yuzhao, nasa kotse. Naglalandian. Kasama mo si Xiang Yuzhao. Kaya, yung babaeng may itim na buhok sa kotse, ikaw yun. Anong itim na buhok? Anong babae? Tian, bitawan mo, hayaan mong makita ko. May stalker na kumuha ng litrato. Mahal, ikaw ba talaga yun? Ako yon. Hindi sumasagot sa tawag. Abala. O galit. Boss Xiang, nagtatanong ang ER department. Gusto bang tanggalin ang mga tsismis na yon? Hindi muna. Gusto bang pahupain ang init? Hindi rin. Bakit? Huwag mo nang pakialaman to, ako na ang bahala. Sage, Tang. Sinadya kong ibaba ang bintana, di pa rin nakuhanan ng mukha. Kung nagsumikap ka lang, naipahayag ko na sana. Nakita mo na ba ang trending, yung gabing nasa kotse tayo? Nakuhanan. Chochu, importante ba sa'yo ang mga to? Wala akong problema, pero natatakot ako sa mga negatibong balita. Na makasama sa imahe mo. Dahil ikaw ang kumakatawan sa pamilyang Xiang, baka magbago ang kwento habang kumakalat. Ikaw naman ang kasama ko sa kotse, di ibang babae. Anong negatibong epekto ba ang meron? Pero di naman nila alam ang pagkakakilanlan ko. Ako na ang bahala, ayos lang ito. Huwag ka nang mag-alala dito. Paano mo sasagutin ito? Nagpakita na naman kayo ng inyong pag-ibigan. Wala namang nakikitang mukha hayaan lang natin. Lolo, narinig ko na lahat sa tatay mo. Batang kang hampas lupa ka. Gumagawa ka ng kalokohan sa labas. Hindi ba? iyon ay asawa ko. Ano? Asal ka na? Nasa trending din pala ang kasal ko. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Ikaw. Anong tingin mo sa dalaga? Ha? Ngayong gabi, dalhin mo agad ang aking apo na asawa sa lumang bahay para kumain. Narinig mo ba ako? Sige po. Sabi ni Lolo, pupunta tayo sa lumang bahay para kumain ngayong gabi. Gusto mo bang pumunta? Kung ayaw mong pumunta, pwede ka namang hindi pumunta. Punta tayo. Hindi natin pwede tanggihan ang kabutihan ng loob ni Lolo. CJ, Ikaw na batang ito. Sa wakas naisipan mong pumunta dito sa akin. hindi ba't nanumpa ako sa'yo noon? Na hindi ako babalik at magpapakita sa'yo hanggang hindi pa ako kasal. Akala ko nga noon na tayong dalawa na lolo at apo. Mahihirapan na makita sa buong buhay natin. Akala ko din naman pero... Nandito na tayo ngayon, di ba? Magandang araw po, Lolo. Ito ang mga regalo namin, Yuzhao. Na inihanda namin para sa inyo. Salamat. Halika dito at umupo kayo. Ito ba ay si Chuzi? Nakita ko na ngayon ang tunay mong mukha sa wakas. Ang bait mo naman itsura. Ito ang tinatawag na inaamo ng kahinahunan ang tigas. Ang batang walang modo na si Yuzhao. Dapat talaga siya ay paikutin ng isang mabait na babae. Nga. Talagang pinapaamo niya ako ng husto, wala akong reklamo. Pagod ka bang nakaupo ng ganyan? Huwag kang kulang-kulang, nandito ang mga matatanda. Ayoko lang mapagod ang asawa ko eh.
Choi. Ano ba ang mga gusto mong pagkain? May ayaw ka bang kainin? Ayaw niya ng kulantro. Paano niya alam iyon? Narinig mo ba, Xiao yun? Maging maingat sa paghahanda sa kusina. Sish po, Lola. Ma, okay lang talaga, basta sa kusina. Chuzhi, ano ang tawag mo sa akin kanina? Ma, Narinig mo ba? mula nang pumanaw ang nanay ko, Matagal na akong hindi nakapagsabi ng salitang yan. Ma, dapat pala, ganito na lang ang tawag ko sa inyo kanina pa. Nakabalang ako bigla, tapos mahiyain pa ang bibig ko. Huwag po kayong magalit. Ano ba yan, anak? Siyempre, hindi ako magagalit. Masaya nga ako, eh. Chuzhi, itong pulang sober para sa'yo. Kailangan mong tanggapin. Kung hindi mo kukunin, magagalit talaga ako. Sige na. Kunin mo na. Salamat po, tatay, nanay. Tara, Chachu. Yun kanina, galing sa biyenan mo. Ito naman, galing sa lolo mo. Kunin mo. Salamat po, lolo. Mabait na bata ka. Habang tumatagal, lalo kitang nagugustuhan. Yushao, magpakabait ka kay Chachu. Sa haba ng buhay ko, gusto ko pang makapagmano ng apo. Si Siyang Yusaw at ako. Magkakaroon pa kaya ng araw na magkakaanak? Hindi ko pa nakikilala sina lolo, tatay at nanay. Pero parang gusto nila ako. Mahal kita. Kaya mamahalin ka rin ng pamilya ko. Yung mga babaeng inaapi sa bahay ng biyenan, kadalasan. Dahil hindi sila tinatanggol ng asawa. Pero ako, laging kakampi mo. Kung paano kita tratuhin, ganun din ang gagawin ng pamilya ko. Talagang iba. Kapag may pagmamahal, wala. Huwag mong isiping dahil niligawan mo si Zijing. Payag na akong magkasama kayo. Kung ang magiging manugang ng pamilyang Shen ay isang sang, si Mengshi lang yon. Huwag kang umasa. Ang init ng pamilyang matagal kong hinanap. Naramdaman ko sa pamilya Siyang. Ang pagmamahal na di ko inaasahan. Binigay sa akin ni Siyang Yusaw. Pero hindi pa naman matibay ang pag-aasawa namin. Chachu, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang sinumang makakaapi sa'yo. Ako ang iyong sandigan at tagapagtanggol magpakailanman. Siyang Yusaw. Parang naaahon na ako sa'yo. Ngunit ang huli kong minahal, siya ang nagdulot ng matinding sakit sa akin. Bakit ikaw ang mapapangasawa ni Kuya Yushao? Akin dapat yon. Babaeng hamak. Kuya Yushao, huwag kang mag-alala. Kukunin kita pabalik. Kuya Yushao, namiss kita. Namiss mo ba ako? Mula sa eroplano. Diretso na ako rito. Hindi na muna umuwi. Ano ang kailangan mo? Namiss kita, eh. May asawa na. Nakuha ko na ang gusto ko. Madam Xiang. Nakuha na ba lahat? Opo, Madam Xiang. Gaya ng inyong hiling. Kasama ang kamay ni Bo Xiang. Lumabas sa Xiang Group. Patunay na ikaw ang tunay na Madam Xiang. Kung ayaw kang ipakilala ni Kuya Yushao, ako na lang ang magkapakilalang Madam Xiang. Sa pagdating ng pressure, itatakwil ka ng pamilya Xiang. At ako ang mapapangasawa ni Kuya Yushao. Mahirap pumasok sa mayamang pamilya. Ayaw kang ipakilala. Kailangan mo pang magpakahirap para patunayan ang sarili. Ang aga mo. May problema. Malaking problema. Kaninang umaga, mula sa mga kakilala sa IAR, may malaking balita ang mga paparazzi ngayon. Nagtanong-tanong ako, at nakuha ko ang ilang impormasyon. Ano? Chachu, tungkol ito sa'yo. Ako? Daw nakunan ng mga paparazzi ang mukha ng tunay na Madam Xiang. Naisip ko, ikaw yon. Ano ba ang nangyayari sa inyo ni Xiang Yushao? Palagi na lang kayong nakukunan. Impossible. Isipin mong mabuti. Mula nung huling pagkakataon. Mas naging maingat na kami. Hindi dapat yon mangyari. Sige na, hindi na yon mahalaga. Ngayon, pag-isipan natin kung paano ito lulutasin. Ang balita ko, alas 10 ngayong umaga ilalabas ng mga paparazzi ang mga litrato. I-post mo sa internet. Ganyan talaga. Yes, oh. Boss Xiang, hahayaan mo pa bang magkalat ang mga paparazzi? Hindi tumawag o nag-text si Chachu.
Kung wala siyang pakialam, mas mabuti pa. Wala pang alas 10. Sage, May nakuha ka bang magagamit na larawan? Bakit siya? Kaya pala ang tagal nating naghintay. Ang asawa ni siyang na lumabas sa balita. Si Jiang Yanyu pala. Ayos, kailangan pang magpaliwanag. Ang bilis magtulak ng kapatid kong ito kapag may problema ka. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko at dinalaw kita para kamustahin ka? Paano mo ako kakamustahin? Dati, hindi ko alam kung sino ang asawa ni Shang. Kaya tinitiis ko lang ang pagmamataas mo. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Lumabas na ang tunay na asawa ni Shang. Tapos na ang magandang buhay mo. Siya ang prinsesa ng Pamilya Jiang, minamahal ng lahat. At pinagpala, ikaw. Ano ka lang, kahit kumilos lang siya ng bahagya, wala ka ng matatakbuhan. Tingnan natin kung paano ka magyayabang. Masasaktan ka lang. Lalo pa akong magyayabang. Huwag kang magmatigas. Kung uwi ka sa Pamilya Sang at luluhod para humingi ng tawad kay mama, baka sakali, makiusap siya kay papa para patawarin ka. Kasi, ang pagiging kabit ay hindi pang matagalang trabaho. Sino ang kabit? Ikaw, Mas magaling kayo ni mama sa pagiging kabit, di ba? ikaw, Ano ikaw? Hindi ka pa nasasapakan ng gusto sa engagement party. Gusto mo pa ng isa. hintayin mong sampalin ka ng asawa ni Shang. Makikita mo, maghihintay ka. Tignan natin. Sang Chuzi, di ba? Nakahintay din kita. Sino ka? Ang asawa ni Shang sa trending news. Napanood mo na ang balita. Gayon, akala ng lahat sa internet. Ako ang asawa ni Kuya Yuzhao. Ano naman? Hindi lang sa buong internet. Kahit sa buong mundo, akala nila ikaw ang asawa niya. Wala rin itong kahulugan. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Tiyak na may daya kang ginawa. Kaya mo na pangasawa si Kuya Yuzhao. Ayaw ka pa nga niyang ipakilala. Kung ito ang dahilan ng pagpunta mo rito, Yes Jiang. Hindi na kailangan. Kung nakakasagabal ito sa iyo, Yes Jiang. Pupulutin namin ito ng asawa ko. Si Kuya Yuzhao, nilalaro ka lang niya. Ako lang ang bagay kay Kuya Yuzhao. Magandang tambalan, lalo pat ikaw ay isang anak ng Sang, na hindi pinapansin at may bahid pa sa pagsinta. Sa magiging bayaw mo, Hisha, si Kuya Yuzo mo. Hindi kanya type. Huwag kang mag-aksaya ng oras. pasensya na, binibini, tiyak may hindi pagkakaintindihan. Isasama ko na siya. Kung hindi ako pupunta, tiyak maapi si Chachu. hindi pagkakaintindihan. Meron ngang konti, eti, at manugang. Parang masyadong malapit, hindi ba parang? Wala akong kailangan. Kay Shen Zaijing. Siya ang nagpanggap, siya ang nakialam. Walang kinalaman, bakit kanya ipinagtatanggol? Bakit kanya inaalala, kayong dalawa, hindi ba mamaya, magde-date? Endless Jiang, hindi ko pinatulan. Pinagbigyan na kita, nagpapanggap ka pa. Hintayin mo. Ginang Shang. Chaching, ipinahayag na ng Ginang Shang. Magpapatuloy ka pa ba sa pagiging bulag? Hindi ako nagsasalita ng wala sa lugar, pero kayong mag-asawa. Bakit kayo parang multong sumusunod? Manugang, Kailangan ba talagang ganyang kakausap? mali ba ang tawag ko? Manugang, Ang Sang ay mapupunta kay Sang Menshi. Wala akong magagawa, ngayon si Chachu. Ang pinakamahina, kaya ngayon din. Ang tamang panahon kunin ang shares, Chachu. Ipasa mo sa akin ang shares mo. May puhunan na ngayon si Shang Yuzhao. Malapit na akong umahon, hintayin mo lang ako. dito ka pala naghihintay, ngayon ka pa nagsimulang mag-ambisyon sa aking mga shares. Ako, Pakiusap nga, aalis na ako. babalik ka pa ba sa Shang Yuan? Hindi ka ba natatakot na patayin ka ni Amares Shang? Huwag kang paulit-ulit na tawaging Irep siyang. Dapat mong tawagin. Tiyahin. Sa susunod, tandaan mong baguhin ang tawag mo. Kapag nasaktan ka na at nalugi, tingnan natin kung anong gagawin mo. Sa huli, babalik ka rin sa akin. Payag kaya siyang magpahayag ng publiko. Ano na iniisip mo? Iniisip mo ba ako? Ngayon, kumalat ang balitang si Jiang Yanyu. Ang tunay mong asawa. Nakita mo na ba?
Nakita ko. Hindi ko ipinaliwanag kasi akala ko gusto mong gamitin siya. Bilang panangga para itago ang katotohanang mag-asawa tayo. Hindi. Akala ko. Ayaw mong magpaliwanag. Chu-chu. Ang pagpapakasal sa babaeng mahal mo ay parang isang general na nanalo sa digmaan. Gusto kong ipagmalaki sa buong mundo. Bakit ko pa ito itatago? E di ipagmalaki mo sa buong mundo. Ipapahayag ko. Ako naman ang tunay mong asawang pinakasalan ng ayon sa batas. Bakit patatawaging? Ang aking chuchu, natutunan mo na rin ipaglaban ang karapatan mo. Natutunan mo na rin magselos. Bukas ng umaga, pumunta ka sa opisina ko. Bakit sa opisina mo pa? Pagdating mo, malalaman mo. CJ, susundin kita. Pumunta si Sang Chuzhi sa Shang Corporation. Ano? Pa, pumunta si Sang Chuzhi sa Shang Corporation. Ayos. Mas maganda kung magagulo siya sa Shang Corporation kaysa sa ikaw. Magandang araw, pupunta po ako sa tanggapan ng presidente. Para magpakita kay Shang Yusaw. Magandang araw, may appointment po ba kayo? Pakisabi po ang pangalan at numero ng telepono para sa appointment. Wala. Tatawagan ko na lang siya. Sang Chuzhi, walang hiya kang anak. Nakakahiya ka, dito ka pa nagulo. Ang mukha ng pamilya natin. Nawalan na tayo ng dangal dahil sa'yo. Inalagaan kita para maging kabit ka lang? Pasirain ang pagsasama ng iba? Ngayon, dapat kang disiplinahin. Baka isipin ng buong Maynila na ang pamilya Sang ay hindi marangal. Chachu, bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Kulang ba ang binigay namin sa'yo? Kung makikita ng nanay mo sa langit ang ginagawa mo, masasaktan at malulungkot siya. Huwag mong banggitin ang nanay ko. Ikaw ang walang karapatang magsalita tungkol sa kanya. Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Sang Zenhua. Paano mo nasabi yan sa tatay mo? Humihingi ka ng tawad sa kanya. Pag-usapan natin ito sa bahay. Sabihin mo, huwag ipaalam sa iba. Umuwi tayo. At pag-usapan sa loob. Paumanhin sa lahat, maghiwalay na tayo. Pumunta kayo rito para gawing malaki ito. Para sirain ang pangalan ko. Huwag kayong magkunwari. Ginang Shang. Kailan ka dumating? Ngayon lang. Ginang Shang. Bakit hindi ka pumasok? Asawa ka niya. Pumasok ka na at disiplinahin mo si Sang Chuzhi para hindi na siya makasira sa inyo ni Boss Shang. Ako, bakit kita pakikinggan? Ginang Shang, sa totoo lang. Dapat tawagin kitang tiya. Kung ayos lang sa'yo, sa susunod, magkita tayo ng madalas. Baka maging magkaibigan pa tayo. Kung gusto mo talagang maging magkaibigan, dapat pumasok ka at disiplinahin mo. Si Sang Chuzhi para sa akin. Hindi dito magsalita lang. Sage, hintayin mo. Kung makakalapit ako sa'yo, Ginang Shang, di bal nang magsapalaran ako. Walang utang na loob. Ngayon, papatayin kita para sa pamilya. Ginoo, mag-usap na lang tayo. Huwag manakit. Sang Zenhua. Kung hahawakan mo ako ngayon, magsisisi ka. Huwag ka nang matigas ang ulo. Akala mo ba, ngayon, pati ba si Bosyang, ay ipagtatanggol ka pa rin? Malinaw kong masasabi sa'yo. Hindi ako kabit ni Shang Yusao. Pero, si Sanzen, ang kabit mo, Ikaw, ang paborito mong anak na si Sang Mingxi, ay kabit ni Shen Haijing. Tumigil ka. Huwag kang tumayo riyan, nakakahiya. Sumama ka sa Kinpawi. Tumigil. Sumama ka sa Kinpawi, parusahan kita sa bahay. Bitawan mo ako. Sumama ka sa Kinpawi. Bitawan mo ko. Bienan. ano raw, Bienan? Ano to? Ano nang nangyayari? Boss Shang, kung hindi man kami katanggap-panggap sa paningin ninyo, hindi nyo na kailangang ipagtanggol siya ng ganito. May pamilya po kayo. Si Chuzhi ay dalaga pa. Baka magkaroon ng sismis at masira ang pangalan ninyo. At magdulot ng problema sa pagsasama ninyo. Tama po ba? Halika rito. Naku.
Nasaktan ka ba? Bakit hindi mo matutunan? Kapag may nangyari, ako ang unang tawagan mo, Chachu. Naintindihan mo? Hindi ko na malilimutan. Siyang. Boss Siyang. Bienan. Ano ang kailangan? Bienan. Ako ang biyenan ni Boss Siyang. Di si Sang Chuzi. Ang napangasawa ni Boss Siyang. Hindi si Jiang Yanyu ang Mrs. Shang, kundi si Sang Chuzi. Naku, wala na. Isang hakbang lang ni Sang Chuzi. Naging reyna na siya ng mayayaman sa Beijing. Ipakikilala ko sa inyong lahat. Ang kasama ko. Siya ang tunay kong asawa. May lisensya siya para sa posisyon. Ang misteryoso at mababang profile na ginang Shang. Hindi pala si Jiang Yanyu. Lahat ng mga chismis na kumakalat sa internet noon. Hindi ako tumugon. Dahil akala ko hindi na kailangan. Pero nagsiselos na ang aking asawa. Mababa lang ang profile niya. At mahinahon ang ugali. Hindi ko pwede hayaan na siya ay magdalamhati ng kahit kaunti. Boss Shang, pwede po bang magtanong? Ano pong relasyon ninyo ni Miss Jiang? Wala kaming anumang relasyon. Grabe, ang anak kong babae na wala akong pakialam pala ay naging. Ang tunay na ginang Siyang. Kaya pala si Sang Churhi. Siya ang tunay na ginang Siyang. Ayon sa petsa na inilabas, oras para sa pampublikong bilog ng mga kaibigan. Ilang araw lang matapos kong ibigay sa kanya si Chochu. Bakit nangyari ito? Ano ba talaga ang nangyari noong gabing iyon? Bakit nagawa ni Xiang Yu sa una? Pakasalan siya? Kaya pala hindi iyon sinasabi niya lang para magalit ako. Totoong sinasabi niya iyon. Hindi, Chachu, Sang Chuzi. Hindi mo pwede gawin ito sa akin. Ikaw ba ang nag-ayos ng press conference na ito? Xiang Yuzhao. Sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan. Bakit ang bait mo sa akin? Dahil mahal kita. Chochu, gusto kong ibigay sa iyo lahat ng pinakamaganda. Ngunit, ang pagpapakasal sa iyo, ginawa ko talaga ng masyadong padalos-dalos. Pero kung maulit muli, pipiliin ko pa rin kunan agad ng marriage license ang ating kasal. Bakit? Dahil natatakot akong hindi ka magiging akin. Isang araw na huli, isang oras, isang minuto. Baka may mangyaring hindi inaasahan. Tanging yung stamp na baka ng marriage license. Nang maimprinta na yon, doon lang ako nakaramdam ng kapanatagan sa puso. Ano pang proposal, ano pang proseso, wala akong pakialam sa lahat ng iyon. Hindi pa kita naproproposahan. Pinapahiya kita. Hindi. Xiang Yuzhao, bakit mo ako ganito kamahal? Bakit kaya? Ikaw ang tinatanong ko. Chachu. Bigyan mo ako ng konting oras para ayusin ang sasabihin ko. Dahil ito ay napakahalaga sa akin. Baba ka na. Halika. Chachu. Ganitong gabing umuulan. May naalala ka ba? Maraming taon na ang nakalipas. Isang gabi, ganito rin ang ulan. Tayo ay nagkita. Maraming taon na ang nakalipas. Gabing umuulan. Tayo ay nagkita. Baka nagkakamali ka ng tao. Ikaw ang nagsabi sa akin ng pangalan mo, ang sang ng dahon ng mulberry. Ang chu ng magandang chachu. Ang zai ng mayabong na sanga. Ako si Sang Kizhi. Ang sang ng dahon ng mulberry. Ang chu ng magandang chacho. Ang si ng mayabong na sanga. Ito ang pangalan na. Binigay sa akin ni Mommy. Kuya, ano pangalan mo? Umuwi ka na. Hindi, dito lang ako para samahan ka. Naalala mo na ba ngayon, Chachu? Ngayon ka lang ba bumalik para hanapin ako? Pagkatapos akong matagpuan,
Nag-abroad na ako. Pag uwi ko dito, sinisikap kong hanapin ka. Pero nang matagpuan kita, may kasama ka ng si Shen Haijing. Sa mga nakaraang taon, madalas kong iniisip. Kung noong araw na yon, ako ang naging mas aktibo. Baka naiiba ang naging resulta. Kaumanhin, hindi ako nandoon noong bata ka pa, noong pinakanangangailangan ka. Upang samahan ka. Kung nandoon ako, baka hindi mo naranasan ang hirap na yon. Kaya pala, ang pagmamahal ni Xiang Yuzhao, ito ay tahimik at matagal. Kaya nitong mga taon, tanging sa pagpapahalaga. Ang aking paraan upang punan ang aking pagkukulang sa'yo. Kaya ang ating pagkakataon ay hindi nagsimula ng gabing ibinigay ka sa akin ni Shen Haijing. Kundi, Hindi. Nagsimula ito ng araw na unang nakilala kita. Ngunit kung wala ang gabing iyon, hindi kita makukuha. Sa mga taong ito, napag-isipan ko ng maraming beses. Nagawin ka mula kay Shen Haijing. Ngunit ang pag-ibig ay hindi pagsasamantala. Basta't si Shen Haijing ay tapat sa'yo. Hindi ako lalapit sa'yo. Ngunit hindi siya karapat-dapat. Chachu. Sabihin mo sa akin, ang lalaking pinakamalaki ang puwang sa puso mo ngayon. Sino? Xiang Yuzhao. Ikaw. Hindi ba, Xiang Yuzhao? Gusto mong magkaroon tayo ng anak? Chachu, magkaanak tayo. Ayaw pa niyang magkaanak agad. Mahal. Tingnan mo ako. Hindi dahil gusto mo ng anak. O gusto mong magkaroon ng anak. Kundi tayong dalawa ang magpapasya na magkaanak. Ang ating anak ay bunga ng pag-ibig, simbolo ng magandang pagsasama. Hindi dahil sa pinipilit, kundi tayong magdadala ng isang magandang buhay. Sa mundong ito, tama ba, mahal? Tama. Ako. Mahal, ulitin ko. Mahal. Tayo. Magkaanak tayo, okay? Okay. Tawag. Hindi kilalang numero, sunod-sunod na tawag. Baka kliyente sa trabaho. Anong kliyente? Ano? Kung tungkol sa trabaho, aasikasuhin mo ba para sa akin? Papatayin ko siya, ang lala ng timing niya. Hoy, Chachu. Nakikiusap ako, makipagkita ka sa akin. Loko. Nandito na ako. Sa baba mismo, nakikita ko yung ilaw sa kwarto nyo. Kung hindi ka bababa para makita ako, hindi ako alis. Sige, makita kita. Kung ganoon ka gustong magpahirap, pagbibigyan kita. Chachu. Chachu, mali ako. Wala na akong kailangan. Ikaw lang ang gusto ko. Bumalik ka sa akin, pwede ba? Hoy, bata ka. Wala ka bang respeto sa personal space? Tito, nakikiusap ako. Ibalik mo sa akin si Chachu. Mayaman at makapangyarihan ka. Hindi naman siya lang ang pwede. At paano mo naman nalaman na hindi siya lang ang pwede sa akin? Dati, gago ako. Akala ko hindi kita mahal, akala ko lahat ng paglapit ko sa'yo. Paggamit lang. Mula nang malaman kong ikinasal ka na. Nasaktan talaga ako. Doon ko lang na-realize na matagal na pala kitang mahal. Drama lang. Bakit ba ako naging tanga noon? Na ipinagkatiwala kita sa tito?
Ang plano ko talaga ay subukan ang katapatan mo para kay Chachu. Hindi ko inakala na ganoon ka kaagad bumigay sa pagsubok. Ano ang ibig mong sabihin? Akala mo ba na lahat ng nagpapaalala sa'yo Ang pagpuwersa sa akin na mag-invest. ay aksidente lang? Ikaw. Ikaw ang nagplano sa akin. Tama. Ako ang nagpahanap para magsabi sa'yo pero marami kang paraan. Para puwersahin ako. Pero ang pinili mo ay yung pinakamura para sa'yo. Yung pinakamadali para sa'yo. Chaching. Siya ang nagplano, hindi ako ang may kasalanan. Totoo. Shen's Haijing. Nais ko sanang ipaubaya sa'yo si Chachu. Kung matatag mong pipiliin si Chachu, kahit na gumamit ka ng mababang paraan, ipagkakaloob ko siya sa'yo. Palagi pala niya akong inihahanda. Si Shen Haijing. Ang nagtulak sa akin sa kanyang kama, matagal na niyang plano. Chachu, lahat ito ay kanyang plano. Ginamit tayong lahat. Bumalik ka sa akin, okay lang? Ang linis mo naman. Tito. Nakikiusap ako, ibalik mo si Chachu sa akin. Ayaw ko na ng pondo mo, si Chachu lang ang gusto ko. Nagsisisi na ako. Nagkamali ako. Walang taong palaging naghihintay sa'yo. Shen's Haijing. Si Chachu, isa siyang taong may damdamin. Hindi laruan na basta-basta na lang. Lahat nagkakamali. Basta magbago, may pagkakataong magbagong buhay. Tama ba, Chachu? Batang walang galang. Tawagin mo na siyang tiya ngayon. Ayoko maniwala. Alam mo ba kung bakit nang tumawag ka? Hindi ako sumagot. At hingaan kita tumawag ng tuloy-tuloy? Kayong dalawa. Nakakaabala kayo. Impossible ito. Ganyan ka na lang agad. Nang ihatid mo si Chachu sa kwarto ko, naging isa na kami. Mahal, tuloy na lang natin sa bahay. Sige, mahal. Sa susunod na magkita tayo, tawagin mo na akong tiya. Sang Chuzhi. Kahit si tatay walang utang na loob na anak ka. Titingnan ko nga kung patay na siya. Si Sang Chuzhi na to, nakakagalit. Nakakapit na talaga. Kay Boss Shang. Ngayon, mahirap nang makuha ang shares niya. Ang mana ay pwedeng kong bantayan para sa kanya, pero ang shares ay talagang nasa kanyang mga kamay. Noon, sinadya kong maghasik ng lagim sa kwarto ng ospital para lalong lumala ang sakit ng nanay niya para mabilis kong makuha ang mana at shares na hawak niya. Alawi, bago mamatay ang nanay niya, gumawa siya ng testamento at ibinigay lahat ng ari-arian kay Sang Chuzhi. Sanzen, ikaw pala ang pumatay sa nanay ko. At gusto mo pang agawin. Ang mana na iniwan niya sa akin. Kung gayon, patayin na lang natin si Sang Chuzhi. Ang mga gamit niya ay automatikong magiging sa atin. Ginoo, may plano na ba kayo? Ito ang tatay ko. Para lang makuha ang mana, handa siyang patayin ang sarili niyang anak. Ang daming taon, magnanakaw pala ang tinatawag kong tatay. Tinanggap ko nang hindi mo ako mahal, pero gusto mo pa akong patayin. Bakit ngayon ko biglang naisip siya? Nasanay na akong umasa sa kanya. Chachu, bakit ngayon ka lang tumawag sa akin? Siyang Yuzao, Anong nangyari? pwede ka bang umuwi? Hintayin mo ako. Chachu, okay ka lang ba? Siyang Yuzao, miss na miss kita. Tangang-tanga ka. Nandito na ako, di ba? Chachu, ano ba talagang nangyari ngayon? Maraming beses na kitang ginamit pero ngayon, ayoko nang gamitin ka pa. Hindi kita papasukin sa sitwasyong ito. Mahal, gusto mong hawakan? Hawakan mo ng marami. Hindi na. Mahal, saan mo ba gusto hawakan? Ayoko nang humawak, gusto kong humalik. Pwede ba?
Chachu. Parang may kakaiba sa'yo ngayon ah. Shang Yuzhao. Mahal kita. Sige, bahala ka sakin. Gusto nila akong patayin. Anong gagawin nila? Aksidente. Lalason? O kaya ikidnapin? Chachu, tayo ay pamilya. Ang tagal na nating hindi nakasalo-salo. Bukas, may pa-reserve si tatay na mesa sa Cloud Prosper Hotel. Pumunta ka, magsama-sama tayong pamilya. Akala ko ba nasa ospital ka? Nang magkasakit si tatay, doon ko lang naunawaan. Ang pinakamahalaga ay ang magkasama at ligtas ang pamilya. Kasalanan ko noon, humihingi ako ng tawad. Chachu. Sige, bukas siguradong darating ako. Chachu, may tinatago ka ba sa akin? Woshang, tungkol sa ipinag-utos ninyo kahapon. Ang inyong asawa, bumisita sa ospital kahapon para kay Jisang. Pero umalis siya bago pumasok. Sa pagtingin ko sa CCTV, nakita ko. Sina Jisang at Ginangsang. Balak nilang saktan ang inyong asawa. Ito ang nakuhanan sa CCTV. CJ, bukas siguradong darating ako. Boss Shang. Ate, kasalanan ko noon, tagay tayo. Tingnan natin. Ano ba talaga ang balak ninyo? Sinira ang preno, magkakasakuna ang sasakyan. Sino ang maninisi? Boss Shang. Umuwi na tayo. Bakit ka nandito? Chachu, may nangyayari ba ngayon? Hanggang sa akin. Alam mo na pala. Kung hindi ako dumating, ano ang gagawin mo? Ano pa ang itinatago mo? Alam mo ba? Nasinira ang preno ng sasakyan mo. Alam ko. Alam mo? At pupunta ka pa rin? Alam kong may gagalawin sila sa sasakyan ko. Naglagay ako ng TV sa loob. Para lang makakuha ng ebidensya, hindi ako ang magmamaneho. Pero paano kung hindi sa sasakyan? Ang gagawin nila, kundi ibang paraan. Chachu, bakit ka gumagawa ng ganitong peligroso? Nang hindi mo man lang ako kinakausap. Ayokong isali ka sa gulo. Sobra na ang nagawa mo para sa akin. Chachu, hipo mo ang puso ko para sa'yo ito tumitibo. Paano kung wala ka na? Pasensya na, hindi ko naisip iyon. Huwag mo nang ulitin, naiintindihan mo. Hindi ko na ulitin. Dapat nating harapin ang lahat ng magkasama. Hindi umiwas sa panganib. Huwag kang mag-alala ang paghihiganti mo. Ibabalita ko sa iyo ang lahat ng nawala mo. Ibabawi ko ang lahat para sa iyo. Sang Chuji, anong klaseng ugali yan? Hindi na ako magpapanggap. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Hindi ba't? Buhay ka pa? Ganito na ba ang pag-asa mo sa aking kamatayan? Masyadong mabigat yung sinabi mo. Kung mamatay ka at makita mo ang nanay ko sa kabilang buhay, mag-aalala lang siya. Bagong-bago ka pa lang bilang may bahay. Ang laki na ng iyong pagpapanggap. Pirmahan mo. Sang Chuzi. Sukab na anak ka. Buhay pa ako. Nasa isip mo na ang ari-arian ko. Huwag mong akalain hindi ko alam. Bago siya namatay, gumawa ang nanay ko ng testamento. Lahat ng ari-arian at shares sa akin na iwan. Pero maliban sa shares, Ikaw, wala akong nakitang kahit ano, tatay. Oras na para isauli mo ang mga ito. anong ebidensya meron ka? Gusto mo bang ilantad ko ang katotohanan? Pipirmahan mo ba o hindi? Ginoo, huwag mong pirma yan. Kung hindi mo pipirmahan, magbabangkarote ang Sang Corporation. Nasa isip lang iyan ni Shang Yuzhao. Alam mo naman. Kaya ko itong gawin. 3. Gino,
Ayan, tama yan. Pagkatapos ng lahat, sa akin ka pa rin aasa sa hinaharap. Ginoo, bakit mo pinirmahan? Hindi ba? Si Sang Chuhi lang ang anak mo. Hindi mo ba iniisip si Shishi? Pero ako nga lang talaga ang kaisa-isang anak niya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? May isa pang papel sa loob ng sobre. Tingnan mo. Gigino, siguradong itinanim niya yan sa akin. Babaeng hamak ka. Nagtaksil ka sa akin. Bianan, kumusta ang katawan? Boss Sang, may oras si Boss Sang para bisitahin ako. Kahit hindi maganda, magiging maganda na. Ito ang acquisition agreement ng Sang Corporation. Pirmahan mo ito. Pagkatapos nito, ang Sang Corporation ay kay na. Wala ka ng kinalaman dito. Ako, hindi ko naman pirmahan, kahit acquisition pa yan. Kailangan pa rin ng pirma ko bilang chairman, di ba? Ngayon, bukod sa shares mo, lahat ng shares ay kay Chachu. Pirmahan mo man o hindi, walang pinagkaiba Sang Zenhua. Ikaw ay sangkot sa pagpatay ng may pananadya. Nasa baba na ang pulis, hinihintay ka. Anong kalokohan yan? Akala mo ba walang solidong ebidensya, pupunta ang pulis? Wala na. Wala na. Shen Gongzi. Gusto mo bang mag-usap ng collaboration? Collaboration? Anong maibibigay ko sa'yo? Wala na sa akin si Chachu, si Sang Meng Shirin. Inanggalan ako ng engagement, mangkarote na rin ang Shen family. Anong maibibigay ko sa'yo? Pareho ang target natin. Gusto mo si Sang Chuhi. Gusto ko si Shang Yuzhao. Bakit hindi tayo magtulungan? Gusto mo si Shang Yuzhao? Shen Gongzi, ikaw at si Sang Chuhi. Magkasama ng ilang taon. Nahawakan mo na ba siya? Mukhang wala. Wala nga. Hindi, Shen Sijing, nahawakan mo siya. Nakuha mo na ang lahat kay Sang Chuhi. Sino bang magkasintahan na magkasama ng ilang taon? Pero malinis pa rin, palang plato lang. Ang ibig mong sabihin, Walang lalaking hindi mag-aalala sa girlfriend niya. Lalo na sa ex-boyfriend, at lalo na kung siya ay si Shang Yuzhao. Ang klaseng lalaking iyon. sabihin mo ang plano mo. Humanap ka ng pagkakataon, ikulong mo si Sang Chuhi. Tapos, Chaching, sa atin na ang gabi ngayon. Magugustuhan mo ito, ang tagal nating naghintay. Dapat noon pa, akin ka na. Shang Yuzhao. Ang nasa harap mo ay ako. Shen Zijing, halika. Shen Haijing. Tawagin mo ang pangalan ko. Shen Haijing. Ako ito. Bakit ka nandito? Huwag kang lumapit dito. Mahal na mahal mo raw si Shang Yuzhao? Asawa, iligtas mo ako. kumusta? Ang subscriber na iyong tinatawagan ay pansamantalang hindi makontak. Chochu, nasaan ka ba talaga? Kuya Yuzhao, nahanap mo na ba ang misis? Paano mo nalaman na wala siya dito? Sasabihin ko na sa'yo ng totoo, Kuya Yuzhao. Nakita ko talaga ngayon ang misis mo. Sumakay siya sa coach ni Shen Sijing. Parang pupunta sila sa Shengshi Hotel. Sa tingin mo, silang dalawa ba ay? Yun na nga. Kuya Yuzhao. Mahal na mahal mo raw siya eh. Hindi na niya ito mahahana. Huwag mo akong hawakan. Hindi hawakan? Paano naman pwede yon? Hindi mo ba gusto maranasan? Maliban kay Shang Yuzhao, ang lasa ng ibang lalaki? Umalis ka dito, Shen Haijing.
Ginamit mo itong mababang uri na pandaraya. Hindi ka ba takot na putulin ka ni Shang Yuzu? Putulin ako? Bakit? Sabi mo naman pwede naman itong parehas na pagkakasunduan, di ba? Parehas na pagkakasunduan? Chuchu, matagal mo na akong gusto. Nagbabalik ang dating pag-ibig natin. Kaya pumunta tayo sa suite na ito para magsaya ng magdamang. Kung gusto akong putulin ni Shang Yuzhao, parehas daw nating dalawa dapat. Maliban na lang kung mahal na mahal kanya talaga. Mahal na mahal kanya hanggang sa. Mahal na mahal kanya kaya pwede niyang tiisin na mabiyayaan ng sungay. Hindi mo pwede gawin ito. Chechu, Deti. Hindi ba masaya tayong naglalaro noon? Bakit hindi pwede ngayon? Kangang karumihan lang yung sinasabi mo, wala tayong anumang nangyari noon at ito. Ito naman ang pinakamalinaw na alam ni Shang Yuzhao. Dahil lang nagpaayos ka nito. Chachu, ako ito. Chachu, ako nga ito. Shang Yuzhao, Ako nga si Shang Yuzhao. sa wakas dumating ka na. Okay lang na, tapos na ang lahat. Panatag ka lang, nandito ako. Walang sino mang makakasakit sa'yo. Shang Yuzhao, hindi ko siya hahayaang makuha ang gusto niya kahit mamatay ako. Hindi ako papayag. Alam ko, Shang Yuzhao, malinis ako. ang ating Chachu ay laging wagas at dalisay. Bakit ka nakangiti? Chio, si Chachu ay asawa mo na. Lahat ito'y handog ko sa iyo. Tio, ang ginagamit mo ay laging gamit ko na, di ba? Hindi. Huwag kang magsasalita ng kahit ano, nagkasama kami noon. Pero kami ay walang ginawang masama, malinis ang aming relasyon. Malinis? Chachu, nakalimutan mo na ba? Ang iyong himbing ay inayos namin sa ospital, di ba? Nagkasundo kami noon. Nasabay natin lolokohin si Shang Yuzhao, di ba? Wala iyan, nagsisinungaling ka. Shang Yuzhao, hindi iyon totoo, maniwala ka sa akin, hindi iyon ganun. Naniniwala ako. Ayaw ko na siyang makita pa sa kabisera, ilabas niyo siya. Akin si Chachu. Shang Yuzhao. Shang Yuzhao, hindi mo ako pwede gawin ito. Gusto kong maligo. Sige, pupunta ako at hahanguan ng tubig. Chachu, Shang Yuzhao, wala talaga akong ginawa kasama niya. alam ko. Lagi lang akong naniniwala sa'yo. Pero dito hinawakan ni Shen Haijing. Tignan mo ako. Kalimutan mo lahat ng iyon. Ano naman ang dapat kong tandaan? Chachu, kahit kailan. Ikaw lang ang pinaniniwalaan ko. Inay, itong manugang mo na si Shang Yuzhao. Ay pumunta na para mag-alay ng dasal sa'yo. Inay, simula noon hanggang ngayon. Mayroon akong pinakamalaking hiling. Iyong dalhin ang taong mahal ko sa puntod mo. Ngayon, nagawa ko na talaga. Tangang-tanga. Bakit ka umiiyak? Mamaya akala pa ni Mama, inaapi kita. Hindi kita pinagpapala. Kung sasabihin mong hindi mo ako pinagpapala sa buong mundo, wala nang ibang magiging mabuti sa akin. Pero madalas kong naiisip. Marami pa akong hindi nagagawa, hindi sapat. Kulang pa ang nagawa ko. Tangang-tanga. Sapat na sa akin ang nandito ka sa tabi ko. Pinag-isipan ko na huwag talagang iiyak. Bakit hindi ko pa rin nagawa? Mama, nandito na naman ang anak mo pero ngayon,
Hindi na ako mag-isa. Pagkawala mo, wala na akong lahat. Minsan naisip ko, wala nang magmamahal sa akin tulad mo. Hanggang sa nakilala ko siya. Mama, huwag kang mag-alala. Gaya ng pagmamahal mo kay Chachu. Mamahalin ko siya. Aalagaan ko siya. Dito tayo unang nagkita. Bakit mo ako dinala dito? Chachu, Bakit kayo nandito? surprise. Chachu. Masyadong mabilis noong kumuha tayo ng lisensya. Kasi natatakot ako. Baka bigla kang magbago ng isip. Hindi ako nakapag-propose. Pero para sa bawat babae, mahalaga yon. Ayokong ipagkait sa'yo yon. Gusto kong gawin ang proposal. Chachu. Pakakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Gusto ko. Bakit ka may dalang payong? Kasi unang nagkita tayo. Sa ilalim ng payong. Sa ilalim ng payong nagsimula ang lahat. Hindi, dito lang ako sa tabi mo.